Sa mga lugar na tila tahimik at payapa, may mga kwentong nagkukubli sa dilim, mga misteryo at kababalaghang hindi maipaliwanag. Tunay nga bang totoo ang mga nilalang na gumagala sa gabi? O baka naman bahagi lamang sila ng ating imahinasyon? Samahan ninyo ako sa isang nakakakilabot na paglalakbay at tuklasin natin ang mga kwentong hindi mo aakalain, mga kwentong magpapatayo ng balahibo at mag-iiwan ng takot sa iyong isipan. Ito ang kwentong kababalaghan kung saan ang bawat salita ay magdadala sa iyo sa mundo ng mga lihim at hiwaga. Sa isang tahimik na gabi sa Tondo, Maynila, tila nagbabadya ang kakaibang lamig ng hangin. Sa isang kalye na tinatawag na Lacandula Street, maraming tao ang nagkukuwentuhan tungkol sa misteryosong aswang na sinasabing lumilipad sa kanilang lugar. Matagal na nilang naririnig ang mga usap-usapan, ngunit nitong mga nakaraang linggo, mas dumalas ang mga nakakakita sa nilalang na ito. Si Mang Pepe, isang taxi driver na madalas bumiyahe sa gabi, ang unang nagkwento ng kanyang karanasan. Ayon sa kanya, habang minamaneho niya ang kanyang taxi sa isang mataas na gusali, napansin niya ang isang malaking anino sa kanyang likod. Nang tumingin siya sa salamin, laking gulat niya nang makita ang isang babaeng may mahabang buhok at mapulang mata na lumilipad at nakalutang sa hangin. Binalot siya ng takot at halos mabitawan ang manibela. Sa kanyang pagkataranta, itinabi niya ang sasakyan at nang magtingin muli, wala na ang aswang. Isang gabi naman si Aling Celia na nagbebenta ng balut sa kanto ay nakakita rin ng aswang. Habang nag-aayos siya ng paninda, narinig niyang parang may humahampas na pakpak sa itaas. Nang tingnan niya ang pinagmumulan ng tunog, nakita niyang may isang nilalang na may mahahabang kuko at matalim na ngipin ang nagmamasid sa kanya mula sa bubong ng isang gusali. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay at nagdasal ng nagdasal upang protektahan siya. Dahil sa sunod-sunod na insidente, mas nag-ingat ang mga taga-Tondo. Bihira na ang naglalakad sa gabi at nagsasara na ng maaga ang mga tindahan. Hindi pa natutukoy kung sino o ano ang aswang na iyon, ngunit isang bagay ang malinaw. Sa Tondo, patuloy na nagmamasid at naghihintay ang nilalang na lumilipad, palaging nag-aabang sa dilim ng gabi.